Ayan, meron po akong ikukwento sa inyo. Mahalaga po, ikukwento ko po sa inyo, lalo na po sa mga kapwa ko nagtitinda. Yung may mga tindahan, ayan po, meron po ako isi-share sa inyong mahalagang bagay. Bago po ang lahat, welcome po kayo sa aking vlog. Welcome po kayo sa aking vlog. Ayan po, nakukuminyin na naman. Gusto ko nga itong bangkong ko. Kasi may nakapatong ako dito na paninda. Ayan, may kukwento rin ako dyan. Ayan, ang isi-share ko muna yung nangyari sa akin kahapon. Ayan, may nangyari sa akin kahapon na na mapupulutan natin lahat ng aral, lalo na yung mga kapwa ko nagtitinda. Ayan, kasi kahapon mga alauna ng hapon. Sunday yun alauna ng hapon. May nagsabi sa akin, pabili. Ngayon, pahiga na ako, ipatulog na ako sa dami ko na nagawang gawaing bahay. Napapasok ko na yung anak ko. Sabi ko, magpapahinga ako. Pagod na pagod talaga ako mula alas 7 hanggang alas 12. Pagod na pagod ako niyan. Nag-aasikaso ako sa anak ko. Ayan. Di sabi ko, ano yun? Sabi niya, bibili daw siyang tubig. Ayan. Sabi ko, sige. Kasi tuwing hapon, ang init na dito sa amin. Kaya pag may bibili ng tubig, talagang pinapapasok ko sa loob ng gate. Tapos, ganito. Ayan. Hindi ko naman to kayang buhatin. Pinapatong ko muna to sa bangko. Pag pinatong ko sa bangko, sabay igin na ganon. Ayan. Kahapon, ayun na nga, ako na nakatayo siya dyan sa gate. Dito yung gate namin dyan. Ginaganon ko yung tubig. Tapos habang sinasalin ko, sabi sa akin ng lalaki. Sabi niya ganon, may ka na? May asawa ka na? Hindi ako sumasagot. Basta sinasalin ko. Sabi niya ganon, may boyfriend ka ba? Ganon. Hindi ko rin sinasagot. Hindi. Hanggang sa naisalin ko na, sabi ko yung bayad. Tapos ibinigay niya yung 100. Ngayon, pag nasuklian ko na siya, anong alam ko sa sarili ko, lalabas na siya kasi, yung mineral, nasalin ko na. Sabi niya, parang gusto ko ng coke. May coke ka ba dyan? Sabi ko, meron. Sabi niya, pabili daw. Andiyan sa gate nakatayo. Pumasok na ako sa loob. Pumasok ako dito sa loob. Yan, pumasok ako dyan sa loob. Mabuti na lang hindi ako sinundan. Kasi wala na yung anak ko, nakapasok na. Buti hindi niya ako sinundan, nakatayo lang siya sa gate. Paglabas ko, sabi ko, plastic ko ba? Sabi niya, hindi, pwede ba akong maupo dito? Sasabihin ko sana sa labas ka na, kaya ang tindi nga na init. Kaya sabi niya, doon daw siya iinom ng coke. O di, hindi ko pinalasik sa bote lang kasi nga doon daw siya iinom. Diyan siya, tapos ako dito. Ayan, diyan ako nakatayo. Dito ganyan. Tapos yung lalaki doon sa gate. Ang dami yung tanong. Konti lang ang sagot ko kasi hindi ko naman kilala, hindi ko rin ka-close. Naubos yun na yung coke. Tapos medyo lumalapit siya. Tapos naupo dito. Dito siya naupo. Naupo siya dyan, nakatayo ko. Medyo malayo naman yung agot namin. Sabi ko, paano ba ito? Hindi pa makaalis kasi gusto ko nang umidlip. Dami tanong. Tapos, pagbaba niya ng mata niya, dito sa labas, gumagano siya. Tumitingin sa labas, tapos, parang nag-isip siya. Nagaganyo-ganyo kamay niya. Bigla may, parang Holy Spirit sa akin, parang may bumulong sa akin na, palabasin mo na. Ayun, yung parang narinig, kinikilabutan ako. Yung parang narinig ko na, palabasin mo na. Andito ako, dali-dali akong pumunta sa gate, lumabas ako. Sinanggi ko na talaga siya kasi kung papasok ako sa loob, baka pumasok sa loob. Lumabas na ako ng gate. Tapos tumingin siya, nakatingin, nakaupo. Talagang parang seryoso na. Sabi ko, labas ka na kasi magpapahinga na ako. Medyo nakatingin siya, ang ginawa ko, lumayo ako ng konti sa gate. Para bigla akong halbutin, makakatakbo pa ako. Ganyan. Alam niyo po, nakapag-isip-isip ako nung pumasok na ako sa loob. Naupo ako. Kasi para akong kandila, ninenervous ako. Kasi may phobia nga ako. 2 beses na ako nagkaroon ng phobia. Na aksidente anak ko. Tapos yung lalaki din, pinasok ng lalaki na pinirsa din akong hawakan, ganyan. Buti natadyakan ko, yan. Nakalabas din ako nun. Tapos ito na yung pangatlo. Sabi ko,
parang gumano na yung phobia ko, hapon-hapon, alauna na nga, ano yung 1:30 ng hapon, parang umaataking phobia ko, parang nanginginig ako na sabi ko, Lord, sabi ko kung ano pala, kung hindi ko alam kung hold upin ako neto ba to o papasukin ako sa loob o anong gagawin, di ba? Eh walang katao-tao kasi hapon, mga tulog ang mga tao, pero siguro naman kung magkakaganon, marami nang makakarinig dahil tabi-tabi naman kami dito eh. Pero siyempre, di mo naman malalaman kung ano mangyayari yun, di ba? Dahil dalawa lang kami dito, di ba? Lalaki, malaki katawan, di. Sabi ko, Diyos ko, Lord, thank you. Ngayon, naisip ko na naman yung tubo ko. May tubo kasi ako dyan eh, sa gilid. Talagang inahanda ko yun eh. Ngayon, ang gagawin ko yung tubo na yan, dito ko na ilalagay. Dito na talaga sa mga, kasi doon nakalagay yan eh, doon. Banda sa ano, sa kusina ko doon. Sa likod, sa gilid. Kaya sabi ko, dadalhin ko na dito yan. Tapos, ano, yung bang, sabi ko, Lord, salamat at ginagabayan niyo pa rin ako yung, alam ko kayo yung bumulong sa akin, yung anghel. Kasi ang lakas ng dating sa akin ng bulong na palabasin mo. Ganun, palabasin mo. Ang bilis ko naman talaga, parang ginagabayan. Ang bilis ko talaga, parang dinaano ko siya, nabunggo ko siya, bahala na kasi iniisip ko, baka makorner ako dito. Kaya kayo po, may tindahan. Ay, mahaba na yung aking reels eh. Kaya, bukas na to. Kasi ito, meron din akong dito, yung kwento. Bukas na lang to. Ayan. Ayan po sa mga nagtitinda ha. Mag-ingat po kayo. Kung pwede, huwag dito sa lumang tindahan. Sa labas, ako ganun ang gagawin ko. Kung hindi ko kakilala, sa labas ko na talaga iaano ng tubig. Kasi, mga homeowners naman dito, mga 6 years na, wala naman nangyayari. Yung mga homeowners na lalaki na bumibili, pumapasok dito sa akin, wala namang ginagawa masama yung mga yun. Kasi homeowners sila, may mga pamilya niya, binatil, yung mga anak niya, ganyan. Pero itong tao to kasi hindi ko kilala, tsaka hindi tiga rito sa lugar namin. Kaya, halimbawa bumili siya uli, sa labas na siya. Ewan ko, bakit ko na pagbili. Ayan po. Be happy and be kind. God bless everyone po. Bye, bye, bye.